Hindi po ho inihahayag ng defense team ni Sara Duterte kung sino ang kanilang testigo at kung ilan ang kanilang testigo sa papalapit na po na trial. Okay? Sa side po ng defense o ng prosecution, sinabi nila nasa 50 hanggang 57 ang kanilang testigo. Pero sa side po ng team prosecutors, ay inaamin po ni Attorney Powa, Michael Powa, di ba, na wala silang pinangalanan at hindi nila pinapangalanan pa kung ilan at kung sino ito. Ulo. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kanina, ipinahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may mga testigo pa silang hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng defense team, nagpasya silang huwag munang ilantad ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga testigo. Gayunpaman, tiniyak niyang susunod naman sila sa panuntunan kung kailangan ng ilabas ang mga pangalan bago ang paglilitis. Ayan o. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. No? And if there is a tool that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Ayan. So, pagpapatunay lang ho yung pag-amin ni Attorney Michael Powa na sila daw mismo yung nauna pa nga na nag-request sa impeachment court do sa pre-trial na huwag i-disclose o huwag ilabas ang identity ng testigo. At tama yan, kailangan yan. Delikado ho kasi yan eh. Testigo ng depensa, testigo ng prosecution, hindi talaga dapat yan ma-identify sa ngayon. Kasi yan ay baka makatanggap ng mga death threat, kung ano pang mangyari. Yan ay dapat ay lumabas sa actual trial. Kung anong araw, oras sila ilalagay, isasalang, doon lang na natin dapat malaman yon. Okay? Ano inyong masasabi dyan? Dapat lang ho talagang, yan naman yung proseso eh. Pero ito yung isa ho sa nakakabahala. Malapit na po kasi yung July 6 na yun ang itinakda ng opening ng actual trial. Eh ano ngayon? 25 na, 26 na, o 20 tama, 25 na. Di ba? Ano nga mo? 25, 20... O 24. O 24 pa lang ngayon. Sorry, nagmamadali tayo sa oras. So ilang araw na lang, July 5 na. Papasok pa yung weekend. Di ba? Baka magipit. Kasi hindi pa nga nangangalahati yung team prosecutor sa pagsusumiti ng mga dokumento. Dokumentong ebidensya. Ulitin ko po yung sinabi, yung palang policy, yung palang sistema sa pre-trial. Kung ano lang yung mga ebidensya at dokumentong sumalang na ipasok sa pre-trial, yun lang ang pwedeng talakayin sa actual trial. Hindi ka pwedeng magsingit ng kung ano-ano mang mga dokumento at iba pang ebidensya pag actual trial lang hindi dumaan sa pre-trial. Tiyak na haharangin niya ng defense team. Yun ang problema ngayon ng team prosecutors ng mga congressman. Kukulangin sa panahon para maipos nilang lahat ang ebidensya. Kaya nga ang request nila, magdagdag ng manpower yung secretariat ng Senado para mapabilis kasi napakabagal po ng marking, ng pag-receive, pag-record ng mga ebidensya. At kung mapapwede, mag-schedule ng ibang oras o araw. Ang problema nga, papalapit na yung July 6. Ang request nga nila kung pwede mag-overtime sila ng Saturday, Sunday para lang matapos. Ewan ko kung pagbibigyan. Kasi pag hindi po na-isumiti lahat ang dokumento, mahihirapang ilabas yan sa actual trial. Kasi ganun pala yung sistema ron. Dapat pala yung pre-trial, mahabang oras ang binigay. Nagsimula, yung actual na pre-trial, 18 Tapos 23. Tapos 24, o yan hanggang 25, hanggang bukas lang So, bitin. Next week po, July na, di ba? Hindi natin alam kung ano ito. Tayo naman ay nagbabalita lang dahil ang purpose lang natin ay talagang for information, for education. Yun ang sitwasyon. Kaya pagdating ng actual trial at nagkaroon po ng motion para magdagdag ng mga ibang dokumento, tiyak haharangin ng kabila, yun po yung naging dahilan. Itong gipit sa oras
panahon para maisumiti ang lahat. Ready naman silang ibigay lahat eh. Ang problema yung nag-receive, yung nagmamarking, kasi mamarkahan po yan eh. Exhibit ganito, ganito, gano'n. Hindi ho basta-basta, hindi naman katulad yung nagpapail ng kaso, ganyan kakapal ang dokumento, yung page 1 lang, ang ipare-receive mo, tapos na. Hindi po gano'n. Marking yan sa pre-trial. Lahat ng issue, kung kinakailangan lahat ng pahina ng dokumento, ire-record yun bilang evidence. Ganun pong katindi ang marking na trabaho. Mabusit. Kasi yung i-receive ng Secretary ng Senado, Impeachment Court, ng lahat ng dokumento, yan ang ipipresenta. Yan ang tatalakayin sa actual trial. Eh kung kulang-kulang yon o hindi na record na mabuti, may problema, mate-technical. Yan po ang ibig sabihin ng pre-trial at kung bakit nahingi ng extension, nahingi ng pagkakataong madagdagan ng panahon at manpower para mapabilis. At sinasabi ko nga na kung hindi mangyayari yung extension ng araw at oras, malamang mabitin sa July 6 ang opening. Kasi pag nag-umpisa na po ang trial, wala nang pre-trial. Kasi formal trial na yun eh. Pag hindi na isumite ng prosecution yung lahat ng ebidensya at dokumento, papabor yan doon sa defense team kasi mababawasan yung ebidensya. Ay napaka-sensitive po ng issue. Although ang pinag-uusapan naman sa impeachment trial, hindi naman kailangan lahat ng kaso ay tapusin bago magdesisyon ang Senator Judge. Sabi nga nila, isa o dalawa. At least makadalawa doon sa kung ilan man yung kaso. Halimbawa, 4. Yung dalawa, mapatunayan nila. Sa tingin nila, ay okay na yan. Magdesisyon na. Kung guilty o not guilty, yun. Hindi na kailangan tapusin. Pwede palang mapaigsi. Pero kahit paigsiin, hindi pa rin kaya ng 3 buwan. Eh kung isipin mo ngang 4,000 document ng isang kaso times 4, ay di napakatindi niyan. Pinakamahina, hindi naman siguro 16,000, hindi naman siguro 4,000 lahat. Sabihin natin more or less 10,000 document ang tatalakayin sa actual trial. Eh hindi naman basta tatalakayin, tapos na siyempre kukontrahin ng kabila yan. Kaya nga may defense team. Mahaba ho talaga, ha? So, for education lang, hindi ko inuunahan sila. Pinapaliwanag ko lang ito sa mga nangyayari at pwedeng mangyari. Para pagdating ng araw, huwag na tayong mainit. Kasi yung mga Pilipino, mainipin eh. Ang tagal naman ng trial na yan. May mangyayari pa ba dyan? Mga ganon eh. Ang tagal naman ng presentation na yan. Ano ba yan? Mga ganon. So, huwag na kayo magtanong pag inyo nadinig itong ating pagtalakay. Kasi ito yung proseso na mangyayari. Talagang iisa-isahin yan. Sa trial po, hindi pwedeng nagmamadali. Sa trial po, talagang nagpapaulit-ulit yan. Binabalik-balikan ng dokumento, binabalik-balikan ng mga testigo. Talagang redundant po yan. Hindi ho yung katulad ng examination. Pag nag-exam ka at may time limit, pagkatapos ng oras, kahit hindi ka tapos, ipasa mo na yung exam mo, tapos na. Wala kang magagawa kung hindi mo natapos. Hindi ganoon. Sa trial po talaga, mabusisi. Please like and share, subscribe, and follow.